Ako nga pala si Miguel Reyes, 27 years old. Freelance graphic designer. Nakastay ako sa isang studio-type condo sa Mandaluyong. Tahimik, mag-isa lang ako sa unit, sakto sa lifestyle ko. Pero may isang gabing bumaliktad ang mundo ko. At simula lang yun sa isang lumang photo frame. Graduation ng pinsan ko noon nakadaan at naisip kong bigyan siya ng personalized na regalo. So pumunta ako sa isang thrift shop para maghanap ng frame. May nahanap akong kakaiba, antique style, may ukit na bulaklak, medyo marumi pero may dating. Pag-uwi, tinanggal ko yung likod ng frame para palitan ng picture. Pero habang binubuksan ko, may nadulas na papel. Isang lamang litrato ng isang pamilya. Black and white, 3 bata, mag-asawang matanda. Lahat sila nakangiti. Pero may kunong mali, parang may lamig sa mga mata nila. Hindi ko pinansin. Tinakpan ko lang ulit gamit ang picture na ipapaprint ko sana. Inisip ko baka naiwan lang ng dati may-ari. Pero nung gabi yun, habang nag-edit ako ng logo para sa client, may duman na anino sa likod ng screen ko. Pag-iwan ko, wala. Pero naramdaman kong may malamig na ihip ng hangin kahit walang bukas na bintana. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Gusto ko malaman kung sino-sino at taga saan ang mga nakapanood ng istorya na to. Ready ka na ba sa katugtong ng ating takutan? Huwag kang bibitaw. Kinabukasan, habang naglililis ng mesa, parang may kumigil sa akin para silipin ulit yung frame. Tinanggal ko yung likod. Isa sa mga batang lalaki. Wala na. Dati 3 sila. Ngayon, 2 na lang. Naghanap ako ng luma kong picture sa phone. Andoon ba sila lahat noong una? Tapos biglang may message sa group chat. Guys, si Leo daw. Nawawala. Hindi na umuwi kagabi. Leo, kabarkada ko. Last ko siyang nakausap nung umorder siya ng logo sa akin. At ang huli niya ang mensahe, "Bro, ang weird ng frame na binili mo, para may nakatingin." Masisasalan. Sunod-sunod na to. Gabi-gabi, may gumagalaw na gamit sa unit. Yung kutsara, mahuhulog. Yung gripo, pupukas. May biglang nalagitik sa pader. At sa tuwing sisilipin ko ang litrato sa likod ng frame, may nawawala na namang isa. Yung nanay, yung tatay. Hanggang isang araw, ako na lang ang natitira sa litrato. Tumakbo ako sa simbahan. Pinabasbasan ko ang unit. Sinulog ko ang frame. Nilublob ko sa asin. Pinuhusan ng holy water. Umiyak na ako sa takot. Pagod na ako matulog nung may kaba. Pero nung akala kong tapos na, may dumating na parcel. Walang sender, walang sulat. Pagbukas ko, isang photo frame ulit. At sa litrato, nandoon pa rin ang pamilya. Pero ngayon, ako na ang nakatayo sa likod nila. Ako na ang nakaite. At ikaw, baka ikaw nang susunod. Kung makita mo man ang frame na yon, huwag mo nang hawakan. Huwag mong alisin ang likod. Kung umabot ka sa part na to, i-comment mo nga kung nagustuhan mo ang kwento at kung gusto mo ng part 2 sa mga stories natin, type mo lang part 2. Like and follow mo na rin ako para sa susunod na kababalakan.